Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago ang lahat, tayo po ay sumandaling manalangin. O dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, minsan pa kami po ay humihingi ng iyong patnubay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tulad mo po, Panginoon, na ang iyong mga salita ay magsilbing kalakasan sa aming kaluluwa. Punin mo po ng karunungan ang aming mga puso. At hayaan mo, Panginoon, na habang pinag-aaralan namin ang iyong mga salita, ay mag-enjoy po ang aming kaluluwa. Dinadalangin po namin na patuloy ng iyong mga salita ay maging makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Anumang bagay na maaaring makadistract sa aming pag-aaral, hindi po namin ito pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, ay mababasa po natin ang mga katagang, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Nagpapaalala po sa akin ang isa sa mga popular na kwento sa Biblia kung saan ang Panginoong Hesus ay naka-encounter ng isang Pariseo na mayroong matinding pangangailangan. At ang pangangailangan ito ay masusukat sa pamamagitan ng kanyang pagtungo sa Panginoon isang gabi. At ang tao kong tinutukoy ay walang iba kundi si Nicodemo, na kung saan siya po ay kilala bilang pinuno ng mga Hudyo at ng relihiyon. So, siya po ay nagpunta sa Panginoon sapagkat meron po siyang isang pangangailangan na waring hindi niya po lubos na nauunawaan. Sa John chapter 3, verse 1 to 15, kapag po inyong babasahin ang bahaging ito ng kwento, mapapansin nyo na sa pag-uusap ng Panginoon at ng Pariseyong ito na si Nicodemo, ay batid agad ni Jesus kung bakit siya pinuntahan ng taong ito sa alanganing oras. At ito ay nabatid ng Panginoon at alam ni Jesus kung ano ang kanyang pangangailangan. At mismo si Jesus ang nagpasok ng isang mahalagang usapin ayon sa tunay na pangangailangan ni Nicodemo. At ito po ay tungkol sa tinatawag na born again o kapanganakang muli. Kung atin pong babasahin ang talata, sa tema po ng kanilang pag-uusap, granted na yung sinabi ng Panginoon, yun nga yung pangangailangan ng Pariseyong ito. Lalo na, nagtanungin niya ang Panginoon ng makalawang beses sa verse 4 and verse 9 na nagpapakita na siya po ay very interested sa sagot ni Jesus sa kanya. At siya po ay nagtanong sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, how can a man be born when he is old? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Yun po ang kanyang tanong sa Panginoon. Nagtanong ng ganito si Nicodemo kasi 3 times na binigyan diin ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagiging born again sa buhay ng
isang tao upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung atin pong babasahin ang chapter 3, verse 3, ay sinabi po ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. And also sa verse 5, sabi po doon, sumagot muli ang Panginoon, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. At sa verse 7, sabi uli ng Panginoon, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, kailangan kayong lahat ay ipanganak na muli. So ito yung dahilan. Sabi ni Nicodemus sa Panginoon, doon sa kanyang unang tanong, how can a man be born when he is old? Paano po may papanganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Ang tanong, ang sinabi bang ito ni Jesus ng 3 beses kay Nicodemo at ang kanyang pagpapaliwanag ay naunawaan na ng Pariseo? Hindi po. Kasi, sabi po sa verse 9, nagtanong muli si Nicodemo, how can this be? Sabi sa Panginoon, paano po ito mangyayari? Nagtanong pa rin siya sa Panginoon, kaya ang Panginoong Hesus ay sumagot at sinabi sa kanya, guro ka pa naman ng Israel, ay hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ano ang matututunan natin mula sa sagot ni Jesus kay Nicodemo? Makikita po natin dito na hindi ko mo ang isang tao ay relihiyoso. No? Alam na niya ang ibig sabihin ng born again. Kung si Nicodemo na isang guro o pare, hindi alam kung ano ang tunay na kahulugan ng born again o kapanganakan muli, gaano pa kaya ang iba? Malamang, mas marami pang tulad ni Nicodemo na hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng born again. Kahit sa ating kapanahunan, iniisip ng iba na ang born again ay isang relihiyon. Pero, sa atin ay pinapaliwanag ng salita ng Diyos kung anong ibig sabihin ng kapanganakan muli. Ano ba ang born again? Una, ang kapanganakan muli ay hindi katulad ng physical na kapanganakan tulad ng akala ni Nicodemo. Ang tinutukoy ni Jesus na kapanganakan muli ay spiritual na kapanganakan. At hindi ito gawa ng tao. Sabi po sa banal na kasulatan, ito po ay gawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang kapanganakan muli, o born again, ay ipiniliwanag ng chapter 3 verse 5, ito po ay isang kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Sabi po ng Panginoon, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Pangalawa, ang kapanganakang muli o born again ay ang ipanganak ka sa Espiritu. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salitang kapanganakang muli
ay maaaring isalin sa katawagang born from above o ipanganak buhat sa itaas, ipanganak sa pamilya ng Diyos. Ang kapanganakang ito, sabi nga natin, ay hindi buhat sa kagustuhan ng tao, kundi sa Diyos. Ang sabi po sa banal na kasulatan ay ganito. Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 at 13. Sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang kapanganakan muli ay katuparan ng sinasabi sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 24 at 27, na kung atin pong ito babasahin, ay sinasabi po ng talata, doon daw po sa mga isinilang na muli sa pamilya ng Diyos, yung tinatawag na mga truly born again, ang gagawin daw po ng Diyos, titipunin sila ng Diyos. Wiwisikan ng tubig na dalisay upang maging malinis, aalisin maging mantsa, bunga ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, bibigyan din sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin daw na puso ay gagawin ng Diyos na masunurin. Sa verse 27, upang makalakad ng ayon sa mga tuntunin ng Diyos at upang sumunod na mabuti sa Kanyang mga utos. Ito ang born again. Ito ang isa sa katuparan ng Diyos sa bawat ipananganak na muli sa Espiritu. Maaaring hindi po natin makita o maunawaan ng lubos ang layuning ito, ngunit ang resulta at ang epekto nito ay ating makikita at mararanasan. Ano ang pangunahing resulta ng pagkapanganak na muli? Una, ang pangunahing resulta ng pagkapanganak na muli o ng pagiging born again ay ito. Number 1, mayroong pagbabago sa pananaw at buhay. Mayroong pagbabago sa pananaw at buhay. Kaya nga sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 17, kaya't ngayon ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 16. At sa verse 17, ang sabi po doon, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So mayroong bagong pananaw. Yung pong resulta ng pagiging born again Christian o pagiging pagkapanganak na muli, mayroong pagbabago sa kanyang pananaw at buhay. Ito yung tinatawag sa English na external changes.
Upang lubos natin itong maunawaan, ay basahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 29. Sabi po dito, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Kung alam daw po natin si Kristo ay matuwid, dapat malaman natin ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Sabi din po sa chapter 3 verse 9 ng 1 John, ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So, ito yung external changes na makikita natin na resulta kapag ang isang tao ay ipinanganak na muli. Meron siyang ibang pananaw o bagong pananaw at meron siyang bagong buhay. Pangalawa, na resulta, mayroong tiyak na pagkilos ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 12 ay ganito, up to verse 16. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Verse 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito'y nagbibigay sa atin ng karapatan tumawag ng Ama ko. And verse 16, ang Espiritu na ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. So ito po yung tinatawag sa English na internal changes. Kung merong external changes o merong panlabas na pagbabago ng kilos kaisipan, yung pong internal changes, ito po yung pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. At kapag ka po ikaw ay born again, ang resulta pong ito ay talagang hindi mawawala. Ito ang pangunahing resulta ng kapanganakang muli. At upang ang isang tao ay magkaroon ng kapanganakang muli, tatlong bagay ang dapat mangyari. Tatlong bagay po ang dapat na maganap. Ang una, upang ang isang tao ay magkaroon ng kapanganakang muli, sabi nga natin noong kabilang linggo, ay sampalatayanan si Kristo. So, sa pagsampalataya kay Kristo, narito po yung mga napapaloob. Una, tanggapin si Jesus bilang tunay na ilaw. Kasi iba po yung paniniwala kaysa pananampalataya. Ang pananampalataya po ay may kahalong pagtanggap sa Panginoon. So ano yung tatanggapin natin sa Panginoon? Una, tanggapin natin si Jesus bilang tunay na ilaw. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12, ay malinaw po ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi po sa
Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." So, ang isa daw tao po na nasa Panginoon ay hindi na lalakad sa kadiliman, kundi susunod sa Panginoon at siya po ay magkakaroon din ng ilaw sa kanyang buhay sapagkat ang kanyang sinusundan ay ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin, ang sanlibutan ay nasa kadiliman. Ang buhay ng mga tao ay nasa kadiliman at isa ka dati doon, isa ako doon. Pero, naalis tayo sa kadilimang ito dahil sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Yesus ang nagsilbing ilaw. Sinabi ng Panginoon na siya ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ganon din po sa Kapitulo 3:21 ng Aklat ng Juan. Kung atin pong babasahin, sinasabi dito, "Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos." So, ano daw po ang makikita natin sa isang born again? Kapag ka po daw siya panganak na muli, siya po ay magkakaroon ng ng pamumuhay sa katotohanan. Siya daw po ay magkakaroon ng desire na lumapit sa ilaw at ang kanyang paglapit na iyon ay nagpapatunay o naghahayag na ang kanyang ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ito halimbawa ng pagtanggap kay Jesus bilang ilaw. Ano ba talaga yung changes na maaring mangyari kapag ang isang tao ay nakakilala na sa Panginoon? Kapag ang isang tao ay nakipag-isa na sa Panginoon, ano yung kalakip ng kanyang bagong kapanganakan o bagong pagkatao? Halimbawa po, yung ating makikita sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 19, versikulo 18 at 20. Kung atin pong babasahin, ay ganito po yung ating mababasa sa Kapitulo 19, versikulo 18. Sabi po dito, "Marami sa mga sumasampalataya ang dumating." Ano po, ito yung panahon na si Apostol Pablo po ay nangangaral sa Efeso. Sabi po diyan bilang pagpapakita doon sa mga tao na naratingan ng kanilang mga buting balita at mga tumanggap at nagsuko na ng kanilang buhay sa Panginoon. Ganito po ang pangyayari. Sabi sa verse 18, "Marami sa mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag na sila ay nangkukulam. Tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 pilak. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon," sabi sa verse 20, "patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kaniyang mga salita." Ibig sabihin, nag-grow yung salita ng Diyos dahil sa mga taong ito na nakakilala sa Panginoon. Sa kanilang pagkakilala, ipinakikita po dito nang mahayag ang kanilang buhay. No? Dahil nga ang Panginoong Jesus ay ilaw, tinanggap nila ang Panginoon, ibig sabihin nagkaroon ng liwanag. Kaliwanagan yung kanilang isip, nagkaroon ng kaliwanagan yung kanilang pangunawa na ang kanilang ginagawa ay hindi mabuti. Dahil po yung pangkukulam sa panahon noon at saka yung panghuhula, pinagkakakitaan niya ng mga tao.
Pero noong sila po ay tumanggap sa Panginoon, ang ulat po sa sulat ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, abay marami po ang sumampalataya. At ito pong mga sumampalatayang ito ay nagpahayag na sila po ay nangkukulang. Ibig sabihin, hindi nila ikinover yung kanilang masamang pamumuhay. Ipinahayag nila na sila po, sa mga apostol na sila po ay nangkukulang. At hindi lang po yon, matapos na ito po ay kanilang ipahayag, yung lahat ng kanilang aklat na ginagamit sa pag-aaral ng mahika, unang pangkukulam, ay kanila pong sinunog sa harap ng adla. Ibig sabihin, yung kanilang pagtanggap sa Panginoon, yung kanilang pagbabago ng kanilang pamumuhay, ay talagang ipinakita nila sa madla. So, what is the meaning of that? Nakikita ng madla yung kanilang pagbabago. Ito po yung isa sa mga halimbawa ng pagtanggap kay Jesus bilang ilaw. Meron pong pagbabago sa buhay. Ibig sabihin, hindi nila inalintana ang halaga ng mga nawawala sa kanila. No, kasi ang sabi po dito sa ating talata, umabot sa 50,000 pilak o salaping pilak ang halaga ng kanilang mga sinunog, pero hindi po ito nila inalintana. Kahit ang kanilang pinagkakakitaan, hindi po nila ito pinahalagahan. Basta mapatunayan lang nila na sila ay lumalakad sa liwanag ni Kristo. Ito po yung halimbawa ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi lang po basta pagtanggap sa bibig, kundi mayroong patotoo na nakikita sa buhay, at ang patotoo na yun na makikita sa buhay ay ipinakikita sa lahat. Sabi nga ng Panginoon, sapagkat ang naliwanagan ay nagiging liwanag. So, ito pong mahalaga para sa ating. At upang ang isang tao ay magkaroon ng kapanganakang muli, sabi nga natin, 3 bagay. Una, tanggapin si Jesus bilang ilaw. Pangalawa, maniwala na si Jesus ay anak ng tao. Okay? Maniwala na si Jesus ay anak ng tao. Sabi po sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 12 at 15. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, sabi niya, si Nicodemo po ang kausap niya dito, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Siya po, si Jesus po ang tinutukoy dito. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili. Verse 14, at kung paano itinaas ni Moses ang tanso na ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung atin pong maalala mga kapatid, matapos ng bansang Israel ay ilabas ng Diyos sa lupain ng pagkaalipin sa Ehipto, ang layunin ng Diyos, kaya po sila ay inilabas doon upang sila po ay dalhin sa lupang pangako. Sabi nga natin doon sa unang pag-aaral, ang reason ng Panginoon o ang dahilan ay upang sila po ay makapamuhay ng matiwasay at magsamba sa tunay na Diyos. At sa kanila pong paglalakbay, pag binasa po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, matapos na sila po ay lumabas sa Ehipto, marami po silang na-encounter na mga problema. Pero ang mga problema pong yon ay laging tinatakpan at napagtatagumpayan nila sa pamamagitan ng mga miracles na ginagawa ng Panginoon. So, ibig sabihin, halos sunod-sunod na himala ang ipinakita ng Panginoon. Hindi lang po simula po doon sa kanilang pagkaalipin, sa paglalabas ni Moses sa kanila sa Ehipto, marami pong ginawang himala ang Diyos. Okay? At nung sila po ay makalabas, ang Diyos ay gumawa ng himala. Nagpaulan ng mana, nagbigay ng mga pagkain, pugo, pagkatapos nagpabukal pa sa bato ang Diyos sa pamamagitan ng
tungkod ni Aaron, okay? Pagkatapos yung tungkod ni Aaron mismo, nagkaroon ng dahon, okay, namulaklak. Ito po yung mga himala na ginagawa ng Diyos upang ipakita ng Diyos na kasama siya ng bansang Israel. Pero talaga po ang mga Israelita ay napakareklamo. At sa tuwing sila'y magre-reklamo, lagi na sinasabi nila kay Moses, dinala mo kami dito sa lugar na ito. Dinala mo kami sa ilang. Bakit? Para ba kami ipatayin? Pero alam nila, hindi yun ang purpose ng Panginoon. Kundi ang purpose ng Panginoon, sila po ay bigyan ng maayos na pamumuhay. Maayos na kalagayan. Na sila'y makasamba sa Kanya ng walang hassle. Pero patuloy ang mga Israelita sa kanilang pagrereklamo. Hanggang sa minsang pagrereklamo nila kay Moses, ipinaabot ni Moses ang reklamong ito sa Diyos. At anong ginawa ng Diyos? Sa galit ng Diyos, siya po ay nagpadala ng makakamandag na ahas. Nang sino mang makagat ng ahas na ito, dahil sa kamandag, sila po ay namamatay. At gayon nga po ang nangyari, at nang makita ng mga Israelita na sila po ay kinakagat ng ahas na makakamandag at sila po ay namamatay, doon nila na-realize na kailangan nila ang Diyos. Doon nila na-realize na kailangan nila si Moses na ipamanhik sila sa Panginoon. Maraming naniniwala na gumagawa sila ng kaparaanan, pero hindi nila matakasan yung kamandag ng ahas na ipinadala ng Diyos. So, ang ginawa ng Diyos, dahil talagang naroon yung kanyang wagas na pag-ibig at pangako kay Abraham, ay muli niyang ipinaranas ang kanyang mabuting pagtugon sa pangangailangan ng bansang Israel. Sinabi niya kay Moses na maglagay ng tansong ahas doon sa ilang. Ilagay sa tukon, sa tikin. Sa Bisaya kasi yung tikin ay tukon o gala. At ilagay yung tansong ahas, tapos kung sino man ang tumingin doon na makagat ng ahas ay hindi mamatay. That is provision comes from the Lord. So ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Kada nga makakagat ng ahas yung mga Israelita at napatingin doon sa ahas na yon na ginawa ni Moses na tanso, hindi po sila namamatay. So mga kapatid, napakalaki ng similarity nito sa ginawa ng Diyos na pagbibigay sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga po ang ginagamit na termino sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinawalang sala at pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ito po'y mababasa natin sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14. At ganyan din naman sa John chapter 3, verse 16, sabi po diyan sa talata, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan na maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kailan po yun nangyari? Noong ang Panginoong Hesus ay ibigay sa atin ng Ama. Noong ang Panginoong Hesus ay isugo sa atin ng Ama. Ang Diyos ay hindi nakikita at hindi maaari siyang makita. Kahit sa panahon ng Old Testament, ang bawat makakita sa Diyos ay namamatay dahil sa kanyang kalingningan. Pero nang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sabi po sa aklat ng Pilipos, siya ay Diyos. Yun din ang sabi sa Juan 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. So, nang ibigay ng Ama ang Panginoong Jesucristo sa atin, kinailangan niyang magkatawang tao. Kailangan yung ibinibigay ay kita.
at sinugo niya ang Panginoong Kristo upang patunayan na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa atin. So ito yung kahalagahan ng pagkakataong tao ng ating Panginoon. Mahalaga sa ating mga born again Christian na patunayang si Jesus ay Diyos. Kasi yun talaga yung sinasabi ng Biblia at yun ang isa sa ating pinaniniwalaan, yun ang ating pananampalataya. Pero mahalaga rin at hindi natin dapat kalimutan na si Kristo ay nagkatawang tao. Mahalaga rin ang kanyang pagkakatawang tao para sa atin at sa ating mga katubusan. Dahil kinailangang ang tumubos sa atin ay tao na walang kasalanan. At yun ang ginawa ni Kristo para sa atin. Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa dalawang mag-ama na nagpunta sa kabundukan upang magsiga sa kanilang kaingin. Habang nagsisiga yung ama, napansin noong anak na doon sa putol na tuod na malapit doon sa apoy ay may napapanhikan ng mga langgam. At nakita ng batang ito na yung mga langgam ay namamatay sa tindi ng init. Ngunit patuloy pa rin yung kanilang pag-akyat doon sa puno dahil wala po silang takbuhan na maayos na lugar. Napansin ng ama na yung kanyang anak ay sumisigaw. Sinasabi ng anak na, "Mga langgam, huwag kayong umakyat diyan. Mamamatay kayo. Mga langgam, umalis kayo diyan, sapagkat kayo'y mamamatay." Ngunit ang mga langgam ay patuloy pa rin na nakikita ng batang ito na umakyat doon sa putol na tuod. Hindi niya napigil ang kanyang sarili, tumakbo siya sa kanyang ama. At sinabi niya, "Itay, bakit po hindi ako maintindihan ng mga langgam? Sila po ay patuloy na umaakyat sa puno na putol na malapit sa apoy at sila po ay namamatay. Sinasabihan ko po sila na huwag silang umakyat doon dahil sila po ay mamamatay, pero hindi nila ako naririnig. Hindi nila ako naintindihan." At sinabi ng ama doon sa kanyang anak, "Anak, hindi ka nila maintindihan kasi ikaw ay tao at sila'y langgam. Maintindihan ka lamang nila kung ikaw ay magkakatawang langgam. Maintindihan lang nila ang iyong pagmamalasakit sa kanila kung ikaw ay magiging tulad nila." So nung ang Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao, yun ang isa sa pinakamalalim na purpose upang ipahayag ni Kristo ang pagmamahal niya sa iyo. At hindi niya ito magagawa kung siya ay hindi magkakatawang tao. Si Kristo, sabi nga ng ibang mga theologian, si Kristo namatay hindi dahil sa pagkapako niya sa krus, kundi siya inamatay dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Okay, pangatlo, upang magkaroon ng isang tao ng kapanganakang muli, yung una, tanggapin si Jesus bilang tunay na ilaw. Pangalawa, maniwala na si Jesus ay anak ng tao. At ang pangatlo, manalig sa mensahe ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, "Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego." At sa Romans chapter 15 verse 16, ganito pong ating mababasa, "Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo." So kung makikita natin dito mga kapatid, mahalaga ang mabuting balita. Dahil sa mabuting balita, ito ay kapangyarihan ng Diyos na babago sa iyo at magliligtas.
Ito ang magpapabanal sa iyo upang ikaw ay maging isang kalugod-lugod na handog sa Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. At sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1, ay mababasa din natin ang katagang binitiwan ni Apostol Pablo. Sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko. Iyan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So ang mabuting balita, ito rin ang siyang magiging saligan ng ating pananampalataya. So kaya yung mensahe ng katotohanan, ito po ay dapat panaligan ng mga ipinanganak na muli, ng mga born again Christian, sapagkat ito ay magdudulot sa ating ng mensahe ng kaligtasan. So ang tanong sa atin, mahirap po ba o madali ang maging born again Christian? Mahirap po ba o madali ang ipanganak na muli? Ito po ang totoo. Ang ipinanganak na muli o ang ipanganak na muli ay hindi madali para sa mga taong relihiyoso. Pag sinabi pong relihiyoso o relihiyosa, ito yung mga tao na kumakapit sa relihiyon. Mga tao na kararinggan mo ng salitang pare-pareho lang naman ang relihiyon, sabi nila. Iba't iba lang ang pamamaraan. Sabi ng iba, basta kung saan ako nagising, doon na ako mamamatay. Sa ganitong mga tao, halos walang puwang ang mensahe ng katotohanan, ang magandang balita ng kaligtasan. Hindi rin ito madali, pangalawa, para sa mayaman na ang sinasandalan at pinagtitiwalaan ay ang pera o yaman sa buhay. Ang sabi nga ay, dahil sa kayamanan, nawawalan sila ng panahon para sa Panginoon. No time for God. Lahat ng ginagawa ay para sa kanila. Kung atin mong babasahin ang sinasabi ni Jesus tungkol dito, sa Matthew chapter 19, verse 23 and 24, ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Kung bakit, ang Panginoon ang higit na nakaalam. Dahil meron nga siya na-encounter na isang taong mayaman na nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas. At sinabi ng Panginoon ang ilang bagay sa kanya. Pero, hindi niya ito nagawa. Lalo nang sabihin ng Panginoon na ibigay mo sa mahihirap ang iyong tinatangkilik at sumunod ka sa akin. Tumalikod ng mayaman. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kapag ka ang isang mayaman ay sumasandal sa kanyang yaman, mahirap ang ipanganak na muli. Pangatlo, hindi rin ito madali para sa mga matatalino at halos tingin sa sarili ay alam na nila lang lahat, pati ang sensya. Naalala ko po noong 2 weeks pa lang na pumasok sa Pilipinas ang COVID-19 ay may mga nagpapadala po ng mga messages sa YouTube. At makikita po natin na meron doong isang halos sunod-sunod na pagpapadala ng isang science professor na sinasabing huwag kayong maniwala sa Diyos. Huwag kayong maniwala sa Diyos. So, marami ang nag-comment sa professor na ito kasi yung kanyang sinasabi ay walang katuturan. Base lang ito doon sa kanyang pahat na kaisipan, pahat na karunungan ng mundo.
At ito yung isang napakahirap para sa isang tao na may panganak na muli. Kapag ang taong yon, ang tingin sa sarili ay ubod na ng talino. Talino ng sanlibutan. Pero mga kapatid, hindi ito mahirap sa mga makasalanan na marunong umamin sa kanilang pagkakamali. Yun po ay mababasa natin sa Matthew 21 verse 32 na kapag ang isang tao ay marunong umamin sa kanyang pagkakamali, kahit na po siya ay makasalanan tulad noong isang magnanakaw, ang kapatawaran ay pinagkakaloob ng Panginoon. At mahalaga po na makita natin ang bagay na ito. Sabi po sa verse 32 ng chapter 21 ng Matthew, ganito, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi niyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis, ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo tumalikod sa inyong mga kasalanan. At hindi rin kayo naniwala sa Kanya. Napatunayan ito ng Panginoon, nakita ito ng Panginoon. Sa panahon ng Kanyang pangangaral, na kung sino pa yung mga makasalanan, ang na umaamin sa kanilang kasalanan, ang siyang napapalapit sa Panginoon. Bakit? Dahil sila po ay nalalantad sa ipinakikitang mabuting buhay ng ating Panginoon. Kaya hindi po mahirap para sa isang makasalanan na marunong umamin sa kasalanan at kanilang pagkakamali ang ipanganak na muli. Hindi rin ito mahirap para sa mga tukha na naniniwalang mayroong Diyos kahit sa gitna ng kahirapan. At hindi rin ito mahirap ang mga born again Christian para sa mga bata at sa mga matatanda na tulad nila. Hindi po natin sinasabi dito yung pagiging childish, kundi yung pagiging childlike. Maliwanag po itong sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. Kasi yung mga bata po, madali silang turuan, hindi nagtatanim ng galit sa kanilang kapwa, bata. Hindi nagtatanim ng sama ng loob, madaling tumanggap sa pagkakamali at sa katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, maliban na tumulad kayo sa mga bata. Sabi doon po sa Mark chapter 10, verse 13 to 16, nang minsang may mga magulang na naglapit ng kanilang mga anak sa Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay huwag niyong pigilan ang mga bata sa paglapit sa akin. Sapagkat sa mga tulad nila, naghahari ang Diyos. Sa Matthew chapter 10, sabi po, verse 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiningin na ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakalaki ng kaugnayan ng pagtanggap o pagkilala sa Panginoong Hesus ng isang tao tungo sa tinatawag na kapanganakang muli sa Espiritu. Hindi po ito magkaiba. Talagang ito po ay magkasama, dwelling together, working together to the life of all believers.
Kaya yung topic natin nung kabilang linggo at itong ating pinapaksa na kapanganakan muli ay magkasama po ito. So, kaya yung resulta ng pagiging born again Christian ay tunay na nagaganap, may fulfillment sa buhay ng mga tinatawag at tatawagin pa ng Panginoon. Una, mararamdaman mo ang pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi po sa John chapter 16 verse 13, papatnubayan ka, sasamahan ka, at siya ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng mahalaga at mabubuting aral ng ating Panginoon. Pangalawa, meron kang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay hindi lamang tumutukoy sa bilang o haba, kundi higit ay sa kalidad. Yung sinasabi na eternal life o buhay na walang hanggan, hindi natin ito sinusukat sa bilang, kung ilang libong taon kaya. Hindi rin ito sinusukat sa haba kasi eternal, kundi ito po higit sa rito ay yung kalidad. Bakit po? Sapagkat ang buhay na ito ay buhay na makahulugan, buhay na may patnubay ng Espiritu Santo, at buhay na walang hanggan. Yung kalidad ng buhay na ito na sinabi ng Panginoon, kahit pa mamatay tayo o pumanaw sa mundong ito, hindi po ito mawawala. Sabi po sa John chapter 11, basahin natin. John chapter 11 verse 25-26. Ano po ang sabi doon? Sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at ang buhay, ang muling pagkabuhay, ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yun po sinabi ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ang buhay sa Panginoon. Meron kang buhay na walang hanggan. Pangatlo, hindi ka nahahatulan. Bakit? Sapagkat meron ng hinatulan at pinarusahan para sa iyo at sa akin. At yun ay walang iba kundi si Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Sabi po sa Isaias, isang talatang napakahalaga na lagi nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ng Panginoon. Isaiah 53 verse 4. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit akala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinaras niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. And verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod, sabi ng Diyos Ama, na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa Kanya, sila'y aking katatawarin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sapagkat tunay na napakabuti ng Diyos para sa atin. Hindi natin dapat sayangin o baliwalain ang paghihirap na ito na ginawa sa atin ni Kristo.
Gusto ng Diyos ng ating mga kasalanan at mga gawaing mali na nagiging sanhi at naging sanhi ng kamatayan ni Kristo ay mawala na sa atin. Gusto ng Diyos na ipamuhay natin ang ating bagong pagkatao upang bilang mga born again Christian o bagong silang sa pamilya ng Diyos, tayo ay mabilis na lumago sa ating buhay. Talikdan natin ang mga lumang bagay na hindi mabuti na siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Gusto ng Diyos na ilagak natin sa Kanya ang ating nalalabing lakas, panahon, habang tayo ay nasa ibabaw ng mundong ito. Lumakad tayo sa liwanag ng ilaw ni Kristo. Huwag na nating balikan ang bako-bakong daan ng ating buhay na inayos ng Panginoong Hesus para sa atin. Nais ng Diyos na ang bagong buhay na ito ay magamit natin para sa Kanya. Sabi po sa aklat ng Roma, na si Kristo ay mamatay, namatay siya para sa kasalanan. At nung siya'y muling nabuhay, ang buhay niya ay para na sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, patuloy po tayong pagpalaing at ingatan ng Panginoon. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Vic Reyes, na laging nagpapaalala sa inyo na mahal ka ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patunayan